Okay, Brother Leonard, maraming salamat sa presentation mo. Ano? Ang ating topic ay, huwag mo nang i-ano yan. Mamaya mo yan. No? Yan. 15. 15. 1 minute ang sagot sa bawat. Okay. Ang patutunayan mo ay hindi pa lubusang natalo si Satanas sa cross. Pero doon sa presentation mo, sinasabi mo na talo na siya. Bakit pa tayo nagdedebate? Okay, sagutin ko po. Sige, tayo. Okay. Doon po sa ating chat, no, mga kapatid, bago po tayo nagkasundo din sa topic na ito, nag-propose po kami ng topic mula sa aming panig, no, na si Kristo ay natalo na si Satanas ay natalo na ni Jesus sa cross, pero kailangan pa rin vindication. At hindi po yun parang pumasok doon sa kabuuang agreement. So, pinatulan ko na lang po yung inyong topic sa inyong side. Okay, Objection, okay na Mr. Moderator. Parang yung kanyang sabihin, pinatulan niya lang yung topic. Gusto ko lang linawin, Brother Leonard, hindi akong naghamon sa'yo doon sa topic. Ikaw ang naghamon doon sa topic at ako ang kaya wag naman po namin sana yung sabihin na kaya yan ang kinuha mong topic ay dahil pinatulan mo na lang. Yun lang po ang aking objection, Mr. Moderator. Siguro yung ibang objection. Oo. So, maliwanag naman yung topic, no? Maliwanag yung topic. Maliwanag yung topic at kung hindi masagot ng diretsahan o masasabi nating tawag dyan, categorical, ay bahala nang magpaliwanag mamaya kung masama ang loob doon sa sagot, ha? No? Bahala nang magpaliwanag mamaya doon sa presentation, kapatid, ano? Pero naipaliwanag naman na, naipakita kung ano yung topic. So, yon. So, pasok siguro tayo. May 23 seconds. 23 seconds yung pang natitira doon sa isang minuto, Brother Leonard. Busing ko, busing. Sige. Maghiraman na lang po tayo. Sige. Para mas malakas to, bro. Oo, eto. Patayin ko na lang po. Ayan. Sige, siguro ano na lang, iabot na lang, hiraman na lang. Sige, no. So, ayun. So, i-consume pa yung 23 seconds para doon sa tanong ni Brother Gomer na kung aminado naman pala natalo na, tama, no, ha, sa aking recollection. Bakit pa kayo nagdidebate? Ilabas ako dyan, ha? Tanong mo yan, sagutin niya. Kasi moderator ako rito, ayokong maging bias. Ba't pa nga naman kayo nagdebate kasi? Diba? So, 23 seconds lang natitira, Brother Leonard. Dugtong mo doon sa sagot mo, ha? Okay po. So, naniniwala po ang last generation theology, mga kapatid, na si Satanas ay natalo na ni Kristo. Pero, may kailangan pa ring talunin kay Satanas sa pamamagitan ng last generation theology. So, lilinawin ko po, mga kapatid. Si Jesus, tinalo na si Satanas completely. Pero, yung bayan ng Diyos, kailangan din talunin si Satanas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kristo. So, linawin ko, ang usapan kasi dito, vindication pa, di ba? Di ba? May kinalaman sa vindication. Okay? Bahala na kayong tagalogin yung vindication, ha? Vindication, paglilinis, pagbibigay katarungan. Ano muna, ibalik mo sa... so, ibig sabihin 14, ano pa yan? Okay? So, ayan. Next question, Brother Gomer. So, medyo nakukonfuse na ako sa stand ni Brother Leonard. Ano? Kasi, ang topic niya ay kailangan ng vindication para lubusang matalo si Satanas. Ibig sabihin, hindi pa talaga siya talo. Brother Leonard. So, nakukonfuse kasi, ang usapan nga naman, talo, pero kailangan pang matalo. Yun ang sabi ni, ni Brother Gomer. So, ano ba talaga usapan nyo? Kayo, yun ang tanong. Ha? So, talo na, pero hindi pa talo. Ano ba yan, Brother Leonard? So, kung mapapansin niyo po yung aking presentation kanina, si Jesus tinalo na si Satanas sa cross. Pero ang sabi po doon sa isang prophecy, si Jesus o yung Diyos, dudurugin niya si Satanas sa pamamagitan ng your feet. Yung church, mga kapatid, no? Yung followers ni Jesus, kagamitin ng Diyos para tuluyang
durugin si Satanas. Bakit pa kailangan durugin ni Satanas Diyos? Okay. So, pag may paglilinaw lang doon natin papatayin, So, ayun na. So, running time 15, pero kailangan talaga maximum of 60 seconds lang o 1 minute ang sagot per question. O sige, Brother Robin, orasan mo yung 1 minute para time para hindi magulo. Sige. Stop the time. Stop the time dito. Tama. Yun na nga. Pag may paglilinaw, stop the time mo dyan, ha? So, sige. So, meron, pero nasa 30 seconds na lang eh. Pero sige. 30 seconds. So, sige. Okay, basta ano mo dyan. Vin, anuhin mo nga muna 30 seconds bago mo i-set bago mo i-set sa 1 minute mamaya sa next question. Okay? 30 seconds na muna kasi yun ang ready? Ready, brother? Start now. May mababasa po kasi tayo sa Biblia na dalawa yung kailangan dumurog kay Satanas. Si Jesus, mababasa Genesis 3:15, at saka yung babae o yung church, your feet, yung followers ni Jesus, Church of Jesus, God of peace will crush Satan under your feet sa pamamagitan ng last generation. Dudurugin ng Diyos si Satanas ng tuluyan, totally, no mga kapatid. Sabi diyan, gagamitin niya yung babae, yung paa. Yan ang prophecy. No? Dalawa yan. Romans 16:20. Okay, tapos na yan. Next question. Running time tayo sa pero may oras tayo sa sagot. Next question, Brother Gomer. Sige, iwanan ko na yung tanong na yan. Ang susunod kong tanong, ang sabi mo kasi kanina, bago pa ipanganak si Jesus Christ, ay totally defeated na si Satanas. At ang sabi mo, no one will ever win against Jesus. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, noong bang nagkatawang tao si Jesus Christ, pwede ba siyang matukso? Yan, kung pwede daw matukso. Pwede po siyang matukso dahil meron din siyang tendency to sin. Dahil nagkaroon po siya ng sinful flesh, no mga kapatid. Taong-tao siya, no? Lahat ng ating katangian ngayon na tayo ay nauuhaw, no, napapagod, na may tendency magkasala. Ganon din si Kristo, may tendency rin magkasala. At may risk na baka mamaya hindi siya magtagumpay. May risk. Kasi nga, totoo, yung great controversy, hindi ito laro-laro. Pero, hindi natin makikakaila na yung salita ng Diyos ay tapat. Yung salita ng Diyos ay tapat. Pag sinabi niyang, ang sabi dito, na Jesus was slain from the foundation of the world. Anong ibig sabihin nun? Bago pa, no, nagkasala si Adan at Eva, ay, ang sabi sa prophecy, naipako na si Kristo sa krus. Ibig sabihin, may prophecy na talagang hindi mananalo si Satanas. No, mga kapatid, ang sabi pa nga sa Isaiah, sabi dito, yet you shall be brought down to... consume na yung 1 minute na sagot. So, Brother Gomer, whether you like it or not, yun ang next question. So, kung pwedeng matukso si Jesus Christ, pwede siyang matalo. Kung pwedeng matukso, pwedeng matalo. Possible po, no? May possibility, no? Pero ang Diyos, dahil sa kanyang katapatan na talagang nagdepende sa God the Father, ay hindi nagtagumpay si Satanas sa kakatukso kay Jesus, no? Si Satanas na tinutukso siya sa wilderness, sa Garden of Gethsemane, talagang nagpawis ng dugo. Si Kristo talagang totoo yung kanyang agony, no? Sa katapatan ni Kristo, hindi nagtagumpay si Satanas. Pero possible, hindi ito laro-laro. Sabi ko nga kanina, hindi ito laro-laro. Yung risk na pwedeng magkasala si Jesus at hindi magtagumpay, possible yun. Pero yung ating prophecy, no, mga kapatid, tapat kasi yung salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na Jesus was slain from the foundation of the world, pag sinabi sa Isaiah, not yet you shall be brought down to Sheol, totoo ito mga kapatid, no, talagang walang kapag-apag-asa si Satanas na ayon sa prophecy, walang kapag-apag-asa si Satanas na manalo. And I destroyed you, O covering cherub. Sabi pa sa Ezekiel. Okay, na-consume na yung 1 minute. Next question. Okay, Brother Leonard. Ano ba yon? Possible o hindi talaga possible? Kasi sabi mo kasi kanina, no one will ever win against Jesus. Ibig sabihin, kahit anong tukso ang gawin ni Satanas, hindi talaga siya matutukso.
So ang paglilinaw ay possible o hindi possible kasi sabi mo talagang siguradong hindi siya matutukso. 'Yon ang tanong. Posible ba o certain na talagang hindi masusukto? Siguro ganoon mga kapatid, di ba? Sa pagkaano ko. Tandaan po natin, bago nagkatawang tao si Kristo, siya po ay Diyos. No? Walang mananalo sa Diyos. Na si Jesus na Diyos. Pero nung nagkatawang tao si Kristo, taong-tao na siya. Mga kapatid, taong-tao na siya. So meron siyang possibility magkasala. Yung Diyos na Kristo, yung Diyos na Jesus, wala siyang possible magkasala. Diyos nga eh. Pero nung nagkatawang tao, and the Word became flesh, and dwelt among us. Nung nagkatawang tao siya, talagang taong-tao siya, no? Iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos. Mga kapatid, siya ay talagang, pag kinurot mo siya, masasaktan. Napapagod, nauuhaw. No? Talagang, nung pinako siya sa krus, talagang tumulo yung dugo. Tao siya, mga kapatid. Nung tinukso siya, hindi naman magpapakahirap si Satanas na tuksoin si Jesus kung wala siyang possibility na magkasala, mga kapatid. No? Si Satanas ay matalino rin. Hindi siya magsasayang ng oras, no, mga kapatid, na tuksoin si Jesus na wala naman siyang kapanapanalo. No, mga kapatid, yung risk na possible na magkasala si Jesus ay totoo dahil siya ay totoong naging tao. Alright. So, ayan. Stop the time nga muna, kapatid na Bibing. Ganito. So, kanina, hindi naman kasi napag-usapan kung kailangan, pag may objection ay i-entertain. Kaya, pasensya kayo. Gusto kong hindi maging bias sa inyong dalawa. Pareho ko kayong mahal, ha? Kaya, ganito. So, okay lang ba sa inyo ngayon, no? Para makita. Okay ba sa inyo na kapag merong objection ay i-entertain natin, stop the time. Okay? Stop the time natin. Para linawin, at least linawin. So, okay sa inyo? Pareho? Brother Gomer? Sige ha. So, 1 minute lang yun sagot. Pag may objection, stop the time ha. Okay. So, ayan. Parang AY lang. Oo, kaya nga. Ayan, stop the time. Alright? So, sige. Meron pa tayong natitirang 8 minutes para sa kabuang tawag dito, cross o pagtatanong, ha? Sige. Brother Gomer, next question. Okay, ito ang next question ko. Noong nag-rebelde si Satanas, ang sabi mo, kayang-kaya ng patayin ng Diyos si Satanas. Nung nag-rebelde siya, bakit kaya hindi siya kaagad pinatay? Bakit daw hindi agad pinatay? Dahil mababasa po natin sa Biblia, God is love. No, mga kapatid, yung Panginoon ay nag-create ng angel, ng tao, na binigyan sila ng freedom of choice. Hindi sila ginawa na parang robot na, I love you God, I love you God, I love you God. Yun na lang palagi sinasabi nila, no? Yung pagsunod nila parang kontrolado lagi, parang scripted lagi. Hindi ganon ang anghel at ang tao nung kinreate. No, mga kapatid, kinreate siya out of love nang binigyan sila ng kalayaang pumili. Susundin mo ko o hindi, okay lang. Sige, bahala ka kung anong gusto mo. Pero may consequence ang mga desisyon nyo. Kung sumunod ka, ikaw ay mabubuhay. Kung hindi ka susunod, mamamatay ka. Ganun lang yun eh. Dahil ang Diyos ang source of life, pag humiwalay ka sa source of life, mamamatay ka talaga. Mamamatay ka, no, mga kapatid. So, ang Panginoon, kinreate si Lucifer, kayang-kaya niyang patayin si Lucifer. Snap of a finger, patay. Buong mundo, patay. Lahat ng tao, kayang-kaya ng Diyos. Pero, mga kapatid, ang Diyos mapagmahal. Binibigyan niya tayo ng pagkakataong magbago. Pati yung mga anghel, binigyan ng pagkakataong magbago. Mababasa natin yan sa Bible. Time is up. So, ayun. Next question, Brother Gomer. Okay, next question. Nung bang nag-rebelde si Satanas, naniniwala ka ba na ito ay nagdulot ng takot sa Diyos at sa mga anghel? Maliwanag na po ang tanong. Naniniwala ka daw ba na ito'y nagdulot ng takot sa Diyos at sa anghel yung pagre-rebelde ni Satanas? Okay, 1 minute. Sasagot po ako bilang opinion ko na lang, no, mga kapatid, kasi opinion ko to, no, dahil sa aking pagbabasa. Huwag niyo po akong i-quote dito, mga kapatid. Baka si Leonard, ganyan paniwala. Opinion ko po to, sarili ko pong opinion to, mga kapatid. Palagay ko, nagkaroon ng takot, no, mga kapatid. Kasi, wow, ganito pala yung sasapitin ni Satanas sa dagat-dagatang apoy. Pagka talagang parang nagrebelde ka na, ganito pala yung ibig sabihin na kapag ka ikaw ay humiwalay sa Diyos, talagang mamamatay ka pala. Hindi ka na mabubuhay, no? Ganito pala yung consequence ng sin, no? Simula nung pagkamatay ni Abel, pinatay siya ng kanyang kuya.
Ganito pala yung consequence ng sin. No? Palagay ko, no, mga kapatid, na nagkaroon ng takot, nagkaroon ng parang, kasi mababasa natin sa Spirit of Prophecy, pati yung mga anghel ay nagwa-wonder sa mundong ito. Ano kaya mangyayari dito? Ano kaya mangyayari? Okay. So, ayan, Brother Gomer. Next question. So lumalabas sa sagot mo, Brother Leonard, na hindi all-knowing ang Diyos. Kasi, ganun pala. Parang ganun ang lumalabas doon sa idea mo na nung nag-rebel si Satanas, ito palang maging epekto. Ibig sabihin, hindi pala alam ng Diyos talaga. Hindi siya all-knowing. Mhm. So linawin ko lang bago ang linawin ko lang. Kadamay kasi ang Diyos doon sa tanong mo, hindi lang yung mga anghel. So lumalabas ngayon, I stand to be corrected sa pagkaunawa ko na kadamay pala ang Diyos sa natakot doon sa, tama ba, Brother Gomer? Doon sa ginawa ni Lucifer na naging Satanas. Ang sagot ko po kanina, mga anghel lang ang tinutukoy ko, no, mga kapatid. Ang sagot ko po kanina, lilinawin ko lang, ang sagot ko po kanina, mga anghel lang yung tinutukoy ko. Pero, ang Diyos, mga kapatid, bago pa nilikha si Lucifer, bago pa nilikha lahat ng anghel, lahat ng mundo, alam na ng Diyos lahat ng bagay. Kung anong mangyayari, magkakaroon ng ganito, magkakaroon ng ganito. Kaya nga, Jesus was slain from the foundation of the world. Alam na ng Diyos, meron ng plan B, meron na. Magkakasala yung tao, andito na yung plan of redemption. Mamamatay ako para sa kanila, tanggap ko yun. Kikreate ko pa rin sila. Kahit alam ko na mamamatay ako para sa kanila, dahil sa aking pagmamahal, gusto ko ng genuine love mula sa aking mga creation, tanggap ko yan. Kikreate ko pa rin sila, kahit ako'y mamamatay, okay lang yan. Mahal ko sila. Ganun ang Diyos, mga kapatid. Alam na niya lahat ng bagay na mangyayari. Alam niya nga kung anong susutin natin na damit bukas. Alam niya kung anong kulay, anong style. Alam niya. Pero nasa sa atin pa rin kung anong susutin natin. Ganun kahiwaga ang prophecy. Nasa sa atin pa rin. Okay. So, ayan, Brother Gomer, may tanong ka pa. So maliwanag na anghel lang ang natakot. Nagka-clarify ko lang, hindi Diyos. Kasi parang doon sa unang sagot niya kasi kanina, parang natakot din ng Diyos eh. Pero yun, at least ngayon ay maliwanag, kapatid. Nililiwanag ko lang. So, ang susunod kang tanong, ang sabi mo kasi kanina, yung mga aklat ng scholar ay kailangang suriin. Sino sa tingin mo ang magsusuri para ito ay mapatunayang tama? Ayan tinatanong yung opinion. Sino ang kailangang magsuri sa mga aklat ng scholars? Ang salita po ng Diyos ang kailangan magsuri. No, mga kapatid, ang salita po ng Diyos ang kailangan i-filter yan. Ito sulat ni George Knight. Filter nga natin sa Bible. Sabi sa Bible, yung pagkain ng daga, itong pagkain mga karumal-dumal, kasalanan to. But sabi ni George Knight, hindi kasalanan. Sabi ng Bible, kasalanan. Sino papaniwalaan natin? Pipilter natin lahat ng sinasabi ng ating mga Bible scholars, mga kapatid, sa Biblia. At the testimony of Jesus, dahil ito ay salita rin ng Diyos ito. Testimony of Jesus. Propeta rin ng Diyos ang nagsulat nito. Hindi ito basta-basta parang devotional na lang. No, mga kapatid? Ang Spirit of Prophecy ay salita ng Diyos. Lilinawin ko, mga kapatid. Pantay ang Biblia at Spirit of Prophecy dahil iisa lang ang author niyan, ang Diyos. Ito ay ang tawag dito ay Testimony of Jesus. Ito yung paniniwala ng General Conference. Ito yung paniniwala ng buong Seventh-day Adventist Church, mga kapatid, na ang sulat ni Ellen G. White ay hindi galing sa kanya, galing ito sa Diyos. So, mayroon na lang tayong 2 minutes sa atin pong... Okay, ginamit mo yung Romans 16:20. Last generation ba ang tinutukoy ng Apostol Pablo dyan? Maliwanag na yung tanong, Brother Leonard, no? Sige po. Followers of Jesus po ang tinutukoy dyan, no? Followers of Jesus. Pero tumutukoy din po yan sa last generation theology dahil yung last generation ay followers din ni Jesus at sila talaga ang tutupok o talagang dudurog kay Satanas sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo, mga kapatid. Mamaya talagang papakita ko po yung slide ko, no? Kung bakit ko nasasabi yan sa Spirit of Prophecy, papakita ko po mamaya. Nasa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo, dudurugin ng Diyos sa pamamagitan ng Church of God, Jesus, last 144,000 last generation of Seventh-day Adventists, no? Dudurugin ng Diyos si Satanas sa pamamagitan ng last generation, 144,000, tuluyan na siyang
mamamatay. Dahil sabi nga ni Pastor Randy Skit, kailangan ng 2 witness bago patayin ng isang tao. Yan ang nakasulat sa Bible. Hindi pwedeng isang witness lang. Kailangan 2 witness. Eto, stop the time muna dyan. Pagbigyan natin, tama-tama, 58 seconds yung 56 na nga lang. So, isang tanong na lang na 1 minute na sagot. Yan na, okay na, Brother Gomer, ha? So, ayan na. So, ayan. Last question na po ito para sa unang presentation. Okay. Ang huling tanong ko ay, premise muna ako. Ang sabi dito sa ating Bible commentary sa Genesis 3:15, babasahin ko ha. The seed is put in the singular, indicating that a multitude of descendants of the woman jointly shall be engaged, not that a multitude of descendants of the woman jointly shall be engaged in crushing the serpent head, but rather that a single individual will accomplish this. Naniniwala ka ba rito? Maliwanag na po ba yung tanong naman, Brother Leonard? So, ayan, sige. Yung Genesis 3:15 po ay tumutukoy lang kay Kristo. No, mga kapatid? Genesis 3:15, si Kristo ang magbubrus ng ulo ni Satanas. Sa Romans 16:20 naman, kasama na yung Church of God na dudurog sa ulo o kay Satanas. No, mga kapatid? Romans 16:20, kasama pa rin yung Diyos, pero kasama rin yung followers of Jesus. Pero itong Genesis 3:15, si Kristo lang ang tinutukoy dito. Seed of the woman is Jesus, no, mga kapatid. No? Seed of the woman, tandaan natin, mga kapatid, ay si Jesus. Nag-aaral po tayo ng Daniel and Revelation at malalaman po natin na yung woman ay tumutukoy sa bayan ng Diyos at yung tinatawag dito na seed noong woman ay ito'y patungkol kay Kristo, no, mga kapatid. Si Kristo muna ang dudurog. Pagkatapos sa Romans 16:20, kasama na si Kristo pa rin, ang Diyos pa rin, pero sa pamamagitan ng Iglesia ng Diyos, ng last generation, ng 144,000, sila ay tuluyang dudurugin si Satanas. All right, so yun na po ang yun na po ang huling tanong. At bago ko ipagkaloob kay Brother Gomer ang pagkakataon, gusto ko lang munang liwanagin, may nag-comment kasi dito na baka daw lugi si Brother Leonard kasi baka lahat ng nandito kontra. Hindi po malugi kasi lang po sila. At saka kung ililibot nyo po yung mga kapatid ayun, pati sa kampante po, wala pong mangungurot dito. Oo. Moderator lang po ako. Hindi po ako makampi. Naglilinaw lang ng nakita nyo, no? Sa isa pa, tanungin ko na nga si brother, safe ka ba sa pakiramdam mo? Safe na safe. Nasa bayan ako ng Diyos eh. Nasa bayan ako ng Diyos. Walang... Sabi ko nga kanina, bro, parang AY lang to. Parang lesson study lang to, no, mga kapatid. Wala pong pag-aaway dito, mga kapatid. Tayo pong lahat ay magkakapatid. Ako po ay galing sa Abukay Seventh-day Adventist Church. Ito po ay Mandaluyong Seventh-day Adventist Church. Isang Seventh-day Adventist Church. Magkakapatid po tayong lahat. Oo nga eh. Kaya nga. At saka hindi talaga ito yung formal na debate na tal. Nakita nyo naman kaya nga na lang na dialogue talaga. Yun nga lang may paglilinaw po. Siyempre may tanong. Pero hindi natin hayaang maging unruly lalo't nasa loob tayo. Opo. Yun lang.